Mabilis na yung oras eh. Ikaw, Pagkakain Bastel. mo. How are you Ako managing your naman, time? feeling ko sa atin lima, ako yung merong work and personal time balance. Tapos, Ikaw, nakapagluto ka talaga sa bahay mo lagi. hindi lagi. Hindi masyado. May time lang. Pagka maaga tayo nakakauwi. Pero, Sarap din magluto. kanina pinag-usapan kasi namin, kasi tayo pag magkasama, bira mag-share. Ako maswerte ako kasi parang may mga friends ako outside SB, na pagka uwi ko sa bahay, nakakausap ko sila kahit online lang. Kamustahan, mag-share. Ito, amazing lang kasi yung mga taong yun, yung mga never ko naman na-expect na magiging friends ko sa industry. Pero parang ang bilis makagaangan ng loob. Hindi yung feeling na kinaibigan ka dahil, alam mo yun, dahil SB19. Pero naramdaman mo talagang genuine yung friendship na binibigay nila. So parang swerte ko na nagkaroon ako ng friends outside SB19. Kasi parang pag tayo pag magkakasama, parang laging work lagi eh. Alam mo yon, hindi tayo masyado nakakapag-usap paano yung araw natin. Tapos feeling ko yun yung hinahanap ko. Na maswerte ako, pag umuwi ako sa bahay, may mga nakakausap naman ako. So parang feeling ko balance lahat. Parang nangyayari kasi minsan, nahihirapan na tayo i-detach yung work responsibilities natin sa trabaho with, alam mo yung personal Oo. natin. Tsaka yun, nag-aalaga ng pusa. Yun naman, the same thing lang, parang wala naman masyado kasi busy rin talaga tayo. You will run out of time. Ano yung time for you? Ewan ko kasi ako ngayon, go with the flow ako pero may plano talaga ako. Parang ganon. Improve. Parang may project kasi akong ginagawa ngayon na super focus ako dun. Pero kung ano yung dumating sa buhay ko ngayon, accept ko lahat. Pero focus talaga ako dun. Tapos kanina ang dami kasi topic na pumapasok na pinag-uusapan nyo. Tapos kanina rin, magta-30 na rin ako this year. Pero never ko naramdaman yung pressure. Pero never ko na pressure na magta-30 ako this year. Marami yata akong sinabihan nito kanito kay mga staff, even friends ko. Sabi ko, parang na-excite ako mag-30. Tapos sabi nila, ha? Bakit? Sabi ko, ewan ko, gusto ko lang may ma-feel na, pagdating ko ba ng 30, may ma-feel akong pressure. Pagdating ko ba ng 30, mararamdaman ko na parang kailangan ko pa mag-hustle ng 5 times, parang ganun. Kasi ngayon, feeling ko nakikita ko lang yung beauty ng pagdagdag ng age. Kasi feeling ko, yun talaga yung full blossom ng maturity ng isang tao. Though sabi nila 40 is the new 20 sa panahon ngayon. Pero feeling ko nga kasi, like number lang talaga siya kasi tayo nga ngayon. 20. Sabi nila 40 is the new 20. Sabi ng mga 40 years old. Hindi, pero na-realize ko yun kasi nga nung 20 sila or mga 30 sila, syempre focus sila sa anak nila. And ngayong 40 na sila, malaki na anak nila, mas may time sila sa sarili that's nila. true. So yun yung 40 sila, mas teenager yung feeling nila kasi wala na silang alagaan. But anyways, going back. So 20 sila nag-anak. Hindi, mga 25, mga ganun, 30, ganun. So, yun nga, going back, parang hindi ako nape-pressure mag-30 kasi gusto ko lang ma-feel din kung ano yung nafe-feel ng mga taong umabot sa ganung, alam mo yun, kung mas magsisipag ba ako. Doon masipag naman ako, pero kung mas masisipag ba ako. Tapos, kanina pinag-uusapan nyo yung mga purchase. Parang ngayon nga, focus ako sa project na ginagawa ko ngayon. Pero hindi rin ako natatakot gumastos kasi nga, Hindi ko ba naman si Stel eh? hindi, Still yan eh. hindi, parang pag gumastos Nakita ko si ka, Stel eh. Ba't alam ako mo kasi matatakot? Hello? may babalik din. Kasi syempre habang tumatanda tayo, lumulabo talaga yung mga gastos natin. So, dapat lang talaga na gumastos ka. Bayani ka ba naman? And babalik din naman kasi yun. Siguro mas nagtitake lang rin ako ng time, mas kilalanin ko pa yung ako. Kasi feeling ko kahit naman sabihin natin na kilala na sarili natin, habang tumatanda tayo may mga bagay na nare-realize tayo na, dati nung bata ako, hindi ko naman ginagawa to, pero ngayon ginagawa ko na. Meron din naman na, nung mas bata-bata ako, gustong-gusto ko to, pero ngayon ayoko na. Tapos ngayon nga, ganito ko rin kanina, parang kahit tumatanda na ako, hindi ko na-feel na tumatanda yung katawan ko. Parang feeling ko mas younger yung feeling. Mas gusto ko pang lumabas ngayon, gusto ko pang mag-bond. Parang pag may free time ako, imbes na magpahinga, gusto kong pumarty. Parang mga ganun. Solid na mind lang talaga eh. Payagan niyo si Stel pumarty ah. Hindi, parang ganun talaga yung idea. Ay, ganun yung na-feel ko. Parang naghahanap talaga ako ng something na mapaglalabasan ko ng energy pa. Kasi pag sa work, masaya naman ako. Pero yung mga extra things na gusto kong gawin na hindi ko nagagawa during work hours natin, feeling ko kaya ko pa talaga magbigay ng mas marami. Hindi ko alam bakit. Tama kasi sinabi rin ni Pao na parang, ibig sabihin masaya ka. Ibig sabihin, kasi perception lang naman lahat, di ba? Illusion lang naman, parang glasses yan na yung beliefs mo, yung ano mo. Minsan yung hindi mo manonotice na yung nagpapa-bad trip lang din pala sa'yo, sarili mo lang. Kasi yung mindset mo, iniisip mo na, 30 na ako, nanda ako ng bad trip. Wala ako nagawa, wala. Kailangan, ganito na ako. Parang gano'n. Pero kung baliktad, 30 na ako, more time to learn. Hindi pa huli ang lahat, may mga gano'n. Kasi
aabot ka talaga sa point na questionin mo eh. May mga phase talaga na ganun eh. Ano bang bata purpose at saka mo? matanda pagdating sa mga goals mo eh. Oh, hindi naman siya totally weird, pero parang ang amazing lang na iba-iba rin talaga nga tao. Pero pag iniisip ko nga, hindi naman din lahat natutunan ko pa sa ngayon. And for sure, pag nag-30 ako, which is this year, feeling ko, marami pa rin naman ako hindi natututunan. Pero siguro yung ano lang, yung essence lang na tumanda ka na naman ng isang taon, ano kaya yung excitement na ano na naman kaya yung mga challenges na pwedeng mangyari sa personal or as a group or sa family. Kasi feeling ko yung time sa family, feeling ko ibang story yun eh. Pero yung time for yourself, yun yung mas na-feel ko siguro. Bakit Pero mo for SB? naiingit ako kay Stel. Alam mo, sobrang naiingit ako kay Stel. Hindi naman naiingit. Parang sobrang, pag tinitingnan ko siya, itong taong to, hindi parang itong taong to parang parang ang saya-saya na lagi. Kasi magpapasok ka ng office, you have to be in a good mood. Sobrang happy ka palagi. Pag tinitingnan ka na parang sunshine, parang gano'n, sunshine. Sunshine cruise. Sunshine D-Zone. Pero alam mo, di ba mahirap yun eh. Kaya nakaka-affect din siguro yung personality ng isang tao pagdating sa kung paano niya tinitingnan yung buhay or yung life. So, minsan pag tinitingnan kita, kailangan ko mag-relax. Perception, no? Galing eh. Mahirap eh kasi parang never ko pa naisip kung ano yung kinakatakutan ko personally or sa group. Sabi ni Ken, natakot siya mamatay. Ako, nakatakot nga siya pero pag inisip mo kung oras mo naman, oras mo na eh. Ang mahalaga lang sa akin pag namatay ako, at least may maiiwan ako sa family ko. Okay na ako dun. Parang meron lang akong internal question sa sarili ko. Minsan ba dahil sobrang palabiro ako, lahat ba ng sinasabi ko, tingin ng tao lahat joke? May dumating sa point na pagka, halimbawa, nag-meeting tayo. Doon yung suggestion ko naman, sobrang seryoso. Tapos tumatawa. Tapos parang pag sinabi ko, parang akala nila joke. Pero sasabihin ng ibang tao, same idea. Oo nga, ganun nga yun. Tapos parang, ganun din mo yung sinabi ko. Mukha bang joke yung sinabi ko? Parang ganun. Tapos napapaisip ako, naku, kailangan ko na ata maging seryosong tao kasi baka mamaya sobrang palabiro ko. Inisip nila lahat na lumalabas sa bibig ko joke time. Tapos inisip ko siya buong linggo. Tapos inisip ko siya after nung isang linggo na yun. Baka naman pag nagbago ako, hindi na ako yung style na kilala nila. Baka naman pag naging seryoso ako, sabihin nila, may problema ako. Baka sabihin nila, pinagdadaanan ako mentally. So baka okay lang naman siguro na maging So yun lang, yun yung dumaan sa isip ko na parang, saan ako pupwesto? Siguro, problem ko rin siya. It's a me problem kung paano ko kukontrolin yung sarili ko. Pero kasi inisip ko rin, ang hirap naman pigilan sarili ko kung masayahing tao naman ako. Baka kasi nakasmell ka. Lagi. Parang gano'n. Parang ganyan. nagsasuggest ako. Pero may mga times talaga na parang, suggestion ko, baka hindi nga mag-work yung suggestion ko. Pero sinabi ng iba, tas approve. Sabi ko, anong mali yung sinabi ko? Same lang naman kami ng idea. Okay na yan. Baka sa pag-present din. Kasi very... Iniisip ko baka maya kulang yung supporting details. Oo. Yung parang mapaniwala ako kayo na ganito dapat. Baka ganun. So Usually parang, kasi ganun eh. Parang thesis lagi napapaisip yung ako. usapan. Kasi kung ano yung naisip ko, di-deliver ko siya ng basic kung paano ko siya naintindihan gusto kong i-deliver as a team. Pero baka mamaya kasi, mas gusto niyo yung in-depth na parang ganito. So parang ako, suggestion ko siya. So baka dahil hindi ko pa siya na-explain ng in-depth, surface lang yung nasasabi ko. Nung sinabi sa akin ni Stel yun, parang binalikan ko yung scenario. Tapos parang feeling ko yung nangyayari is, nag-suggest si Stel nung sagot, pero nandun tayo sa process of sinusolve pa lang natin. So hindi natin nakita, parang hindi na siya napakinggan in a way kasi may mga struggles pa tayong inaalam to make sure na Kung sa sagot. math equation, kailangan pakita mo kung paano mo sinolve. Kasi gusto ko magsalita pero hindi nagsasalita. Nagsasalita lang ako pag may nagsabi, ikaw Stel, anong idea mo? Parang ganun. Doon lang ako Ano nagsasalita. Di ba? Ginaganan niyo ako sa meeting kasi normally nakaganyan ako. Tapos pag meeting, Stel, sama ka ba? Kailangan po ba lahat? Kailangan po ba lahat? Kailangan po ba lahat may suggestion? Kasi may kinig lang po ako kung ano po decision ng group, okay lang po ako. Parang ganun. Yun siguro yung fear ko. Yun na yung fear ko. With all the worth it lahat nung ginugol yung time. Ako nung nag-viral yung Go Up Dance. Lagi tayo masaya eh. Every time na may milestone tayo dati. Kasi parang grabe yun. Parusa yun. Nakailang revisions yung choreography na yun. Oo, ikaw yun nag-lead Tapos, ng ikaw nag-choreo nun. Nawala lahat ng pagod. Though for us, super laking achievement nun. Ako naman, gusto niyo i-share yung
after the virality natin, super na-enjoy ko yung lahat nung ginagawa natin after that. Even though sobrang challenging niya. Kasi yung simpleng guestings natin, yung mga performance na first time natin ma-experience, Sura yung mga natin radio interviews. Yung ginugupitan mo ako ng, yung weird. dito yung bangs ko. Parang super... Ay, bangs ba tawag? Bitin yung buhok ko. Ginugupitan Kasi ako, ako bitin na yung buhok ko. nagugupit. Ganun naman Kasi talaga para nagugupit siya, makatipid. Ba't ganun? Parang Yan na nga haba na hair. Yun na nga yung parang, in a way, masaya siya, pero very challenging kasi we're not equipped of the things na kailangan pala natin. Sorry, kakat lang kita. May naalala ko, yung kailangan natin ng mga bagong wardrobe, tapos pinagdala tayo ng mga kanya-kanyang damit. Yung nagsuot ka, mukha kang Mr. Incredible. Yung may belt ka pa na malaki. Kasi sa akin yung Just turtleneck. turtleneck. Tapos kay Pablo yung long coat. Kaya mukha ko superhero. Parang ganun siya sa akin. Na parang gawin na natin lahat ngayon. Ibuhusan natin lahat. Para if ever, kung mag-succeed tayo, adi lahat tayo magano. Pero if hindi, at least ginawa natin lahat. Ayoko siya isipin kasi naniniwala ako na malaki pa yung ma-reach ni SB19. Hindi lang din talaga siya nakawala. Yung reality, yun yung reality. Tsaka pwede naman yun eh. Na may Kailangan support. mag-aanak. Grabe Anong- naman. Hindi, bakit? Ako kasi may plan ako eh. 35. Gantong May anak. dapat may anak na ako. May pumapasok sa isip mo nga. Kasi gusto ko ano may eh, pumapasok sa magbabasketball isip, kami ng may anak ko pinasok eh. ka Para Pag kung pina ako, hindi ka mahirapan na ako nakapag-basketball. mag-basketball. Totoo yun. Hindi ko kasi gusto mo ganong age eh. Usapang Hindi naman anak. sinabi. Hindi ko pa alam. Hindi Sa mo akin alam. kasi, Lo, di kayo makapag-basketball. ako kasi sa akin, Basketball shoe? Hindi kasi gusto ko. Gusto niya makapaglaro sa... ako medyo Kasi pag uugod-ugod na ako, syempre, di ba parang ang Zero, hirap na. 35 ka. Yung anak mo, 15 pa lang, kwenta ka na. Isipin mo, may mga pamilya na tayo isa-isa. Tapos kumbaga, naging hiatus na kasi business, ano na lang tayo. Dumating yung araw na mag-comeback tayo, tapos matatanda na tayo. Parang NSYNC na Backstreet Boys. What if Backstreet yung mga Boys magiging naman. what if yung mga Solid magiging anak natin yung next Solid SB19? classic. alam ko na yun sa akin. Playing games with my Gusto ko yan. Pag gumawa kayo, kumanta kayo. Ano na, nakatatak na agad yung ano. Pre, tapos ikaw nakakanta ng mapa. Gusto ko. Hindi, pupunta ka sa graduation. Tapos, Basta sa akin na-expose ko lang sa anak ko kung anong gusto niya. Kung anong gusto niya, What if ikaw ang expose ng anak mo? tama. Ang galing doon, ang galing doon. Sabi mo, oh my God, ba't ko pa ginawa itong batang to? In-expose lang ako. Gusto ko yan. Yan ang pinaka. Ingat din, pare. Sasabihin mo sa anak mo, kami nga nung araw, ganito, ganyan. Ay, Ay, GG. gusto ko na isikreto sa, siya magkaka-family ako, no, di ba? So, isikreto Private. sa- Na ikaw yung private tatay na, niya? Ganito ako dati. Yung Na- background mo. Napakahirap Artist naman Mga yan. mysterious, Artist pang yung pelikula. background ko. Kasi, usually kasi, Parang hirap naman nun. Oo, hindi, I mean konti like, ano, usually mababalita ka. kasi, yung child, kung ano yung nakikita nila sa'yo, as much as possible, naka-gain idolize kasi sila ng nila. respect, na-idolize nila, gusto ko rin maging ganito. And it gives pressure to the kid also. Ay, bakit di ako naging ganito eh? Ganito yung papa ko. Dapat ganito rin ako. So, siyempre, kumbaga, gusto ko sila na magkaroon ng sarili ng path. Kumbaga, meron silang sariling desisyon. And ayoko manghimaso kasi, Pero depende Gusto ko- naman gusto sa'yo yun, matuto kung siya paano mo sa siya iyo. papalakihin. gotta teach him young, bro. Oh, Tama. di ba? Nasa ano rin yun eh. Tsaka malay mo, yung Start asawa them mo, young. chismosa. Start them Ano young. ba yung tatay mo? Ay, naku. Oh. Wala. Tapos, ang plano mo. So dahil dyan, ang tanong dito next, ano ang panibagong simula? So nakita nyo na po ang mga gusto naming simulan. Pamilya. Kanina yung sinabi ko, hindi ako nape-pressure sa 30. Totoo yun eh. Pero nga yung anak-anak yung topic nyo. Ang tanda. Yun talaga, nagtanim ka na talaga. With all those time na ano yung Gusto gusto nating nating simulan as SB19 na Ako, bago. gusto ko simulan. Mga magkaanak talaga tayo, tapos gagawin yung boy group. Gagawin yung boy group. Minupulize talaga, ano? Baby pa lang eh, no? Yun ang oligarchy. Ay, Baby boy pa lang group kaya. pinagano mo na. Body conditioning mo na. To be honest, may sinisimulan na tayo eh. Yun na nga eh. Nag-iwan na ng legacy, yung di ba? ginagawa nga natin is hindi ibig sabihin wakas.